Patuloy pa rin ang pagbabantay ng China Coast Guard sa karagatan malapit sa Bajo de Masinloc. Gayon din patuloy pa rin ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa Kalayaan Group of Islands. Kitang-kita sa video na muntik-muntik na namang magbanggaan ang dalawang barko ng Pilipinas at China. Ang digmaan ng dalawang bansa ay malapit nang magsimula at hindi na ito mapipigilan pa. Matatandaan na nitong mga nakaraang araw ay nagkaroon ng matinding tensyon sa West Philippine Sea sa pagitan ng Philippine Coast Guard at China Coast Guard na muntik-muntikang pangang mauwi sa matinding sagupaan. Pero ano nga ba ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga ganitong mararahas na pangyayari sa West Philippine Sea? Ang buong kwento dito lamang sa aking channel kung saan ang kaalaman ay siksik at nag-uumapaw. Mag-subscribe ka na rin para sa araw-araw na video na kagaya nito. Ang ugat ng agawan ng teritoryo sa pagitan ng Pilipinas at China. Mula Mischief Reef hanggang Scarborough Shoal, ilang bisis nang hinamon ng China ang karapatan ng Pilipinas sa sarili nitong teritoryo. Pero paano nga ba nagsimula ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa? Taong 1994 hanggang 1995, unang bisis na nagtayo ang China ng mga istruktura sa Panganiban o Mischief Reef. Ang bahura ay bahagi ng Kalayaan Group of Islands sa South China Sea na may mga bahaging inaangkin di lang ng Pilipinas at China, kundi maging ng Taiwan at Vietnam. Nasa 127 nautical miles lamang ang layo nito sa Palawan at sakop ng 200 miles Exclusive Economic Zone o ECZ ng Pilipinas kumpara sa mahigit 1,600 miles na distansya nito sa China. Ang mga kubo na sinasabi ng China noon na magsisilbing silungan lamang daw ng kanilang mga mangingisda, isa na ngayong military garrison ng China. Nangyari ito 2 taon lamang matapos tuluyang umalis ang mga tropang Amerikano sa mga base militar ng Pilipinas. April 2012 naman nang magirian ang mga barko ng Pilipinas at China sa panatag o Scarborough Shoal na kilala rin bilang Bajo de Masinloc. Nagsimula ang lahat ng masabat doon ng barko ng Philippine Navy ang ilang barkong pangisda ng China na may mga illegal na huling live corals at taklobo o giant clams. Pero pinigilan sila ng mga barko ng China na hulihin ang mga mangingisda. Pumalit sa barko ng Philippine Navy ang barkong sibilyan ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para maibsan ang tensyon matapos magreklamo ang China na barko ng militar ang ipinadala ng Pilipinas. Pero kalaunan, humigit kumulang 80 barko ng China ang pumalibot sa lugar. Mahalagang malaman na ang Bajo de Masinloc ay hindi kabilang sa inaangkin ng anumang bansa. Bago ang 2009, nang igit ng China at Taiwan na pag-aari nila ang halos lahat ng South China Sea na sakop ng tinatawag nilang 9-dash line. Taas ang sinabi naman ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. na nagkamali ang Administrasyong Aquino sa pag-atras ng mga barko alinsunod sa binalangkas na kasunduan ng Amerika para maibsan ang tensyon. Pero gate ng Nooy Philippine Ambassador to the US, Jose Cuesa, China ang hindi sumunod sa kasunduan. Kasabay nito, inatasan ni Nooy Pangulong Noynoy Aquino si dating Senador Antonio Trillanes na magsilbing back-channel negotiator para pababain ang tensyon at mabawasan ang mga barko ng China sa lugar. Matagumpay aniyang nabawasan ang bilang ng barko ng China mula 100 hanggang 80 pababa sa 3. Ang pagtanggi ng China na iatras ang 3 pang natitirang barko ang naging mitsa para isulong ng Administrasyong Aquino ang kaso laban sa China sa Arbitral Court sa The Hague, Netherlands. Formal na isinampa ang kaso noong Enero 2013. Bago ito, opisyal na pinangalan ng West Philippine Sea ang tubig na saklaw ang Luzon Sea, Kalayaan Group of Islands at Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal noong September 2012. Ang Scarborough Shoal ay bahagi ng teritoryo ng Pilipinas na nasa 124 miles kanluran ng Zambales.
Pero giit ng China, sila ang may-ari nito na tinawag nilang Huangyan Island dahil sila umano ang nakadiskubre ng lugar noong Yuan Dynasty. Hulyo 2016, isang buwan matapos maluklok si Duterte bilang Pangulo ng Pilipinas, nagpasya ang arbitral court na walang basihan o karapatan ang China na angkinin ang halos kabuuan ng South China Sea. Tungkol naman sa mischief reef, sinabi ng tribunal na sakop ito ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Nilabag din daw ng China ang sovereign rights ng Pilipinas sa lugar nang magtayo ito ng mga estruktura at artificial na isla sa mischief reef at mga isla ang mga Chinese nang walang pahintulot ang Pilipinas. Sa kabila ng pinakahuling pahayag ng Pangulo, sinabi ng DFA na pangunahing pulisiya pa rin ng Pilipinas ang ipinahayag ni Duterte sa United Nations General Assembly kung saan itinaguyod niya ang desisyon ng arbitral court bilang bahagi ng international law. Pero patuloy pa rin ang pagbabantay ng China Coast Guard sa karagatan malapit sa Bajo de Masinloc o mas kilala bilang Scarborough Shoal malapit sa Zambales. Gayon din patuloy pa rin ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa Kalayaan Group of Islands na nasa bandang Palawan. Sa kabila ng ruling arbitration, hindi ito tinanggap ng China at patuloy na isinasagawa ang pag-aangkin sa pamamagitan ng patuloy na pagbabantay at pagmamanman sa West Philippine Sea. 8 taon mula nang manalo ang Pilipinas sa kasong teritorial laban sa China, patuloy pa rin ang pagbabanta at pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. 8 taon mula ang desisyon, dumaranas pa rin ng pagpapatrolya at harassment ang Philippine Coast Guard at mga Pilipinong mangingisda sa swapang na China. Kitang-kita sa video na muntik-muntik na namang magbanggaan ang dalawang barko ng Pilipinas at China. Ayon sa ilang mga eksperto, ang digmaan ng dalawang bansa ay malapit nang magsimula at hindi na ito mapipigilan pa. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lamang ng komento sa ibaba ng bidyong ito at para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguraduhin mag-subscribe. I-like na rin ang ating mga videos bilang suporta. Sa muli, ito po si Tito Nobs at maraming salamat sa inyo sa patuloy na pagsubaybay sa aking channel.